Sunday, everyone, sa bawat isa. Hallelujah. We praise and we worship you, God. We praise you, Jesus. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Can we clap our hands to the Lord? Clap our hands to the Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. And naniniwala po ako sa bawat isa, kaya tayo narito upang magpasalamat sa ating Panginoon, upang magsaya, upang magpuri, at mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. At bago tayo mag-umpisa, pwede mo po bang kamustahin yung kapatid mo? Sabi mo, magandang gabi. How are you? Kamusta ka, kapatid? Ayan. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus, Panginoon. And before we start, I'm encouraging every one of us na tayo ay manalangin upang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon na tunay, na mabuti at tapat sa ating buhay. Let's bow down our heads and pray to the Lord and give thanks for everything that He has done, for who He is in our life. God, we praise you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Dear God and Heavenly Father, we are so grateful and thankful, God, Panginoon, sa gabing ito. A new life, a new breath, a new beginning, and a new hope sa bawat isa. Panginoon, Ika'y tunay na tapat at mabuti sa aming buhay. Lord, we are here before you, God, and we want to encounter you. Lord, ang bawat isa sa amin ay may mga battle sa buhay. Lord, may mga burden, may mga kalungkutan, Panginoon. Pero naniniwala kami, Panginoon, despite sa lahat na nangyayari ito, Panginoon, Lord, mas malaki ka at malaki ang ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. And we are here, God, and we are letting you in our life, God, Panginoon. And here, I will worship you. Purihin ka, O Diyos, na may lalang at gawa na lahat ang nagbigay ng buhay sa amin. Maraming salamat sa panibagong araw, panibagong linggo na biyaya mo sa amin. At ngayon, Panginoon, kami ay lalapit sa iyo at sabay-sabay kaming aawit at magpupuri at sasayaw, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, at mabigyan ka ng papurihan at karangalan, Panginoon, sa aming mga buhay. We honor you, God. We glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout. Pinagpala niyang lubos, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapangalan.
Kanya. Purihin ka, O Diyos. Bigyan lang, may saya at tuwa Sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit ng sayaw at papuri para sa Diyos na hatid. Pinagpala niyang lubos, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para kanino? ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kakayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba Lahat ay sumigaw. ay para lang sa Kanya. Mismo ba? Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Lahat ay patuloy na pumalakpakin para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito.
Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. Panginoon, Lord, yung tunay na kasiyahan, yung tunay na kagalakan, sa tuwing kami aawit at magpuri sa iyo, Panginoon, maraming salamat po. That every time we sing for you, God, you are always there for us. As we feel your presence, God, in the perfect peace, God. Salamat, Panginoon. And there is no one like you. Wala kang katulad, Panginoon. And this is the word of the Lord for us today. In Isaiah 45, verse 22 and 23. Lumapit kayo sa akin at kayo'y maliligtas, says the Lord. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. Purihin ka, O Diyos. You never change. You are faithful and you are good and a loving God. Lord, we are here, God, to worship you. And we believe na ikaw, Panginoon, na nagpagaling noon, na humati ng dagat at gumawa ng daan. Ikaw rin ang Panginoon na gagawa ng daan at tutulong sa amin. Even though na may pinagdadaanan kami, we will hold on into our faith because God, wala kang katulad. And as we worship the Lord, just let God move into our hearts and let this worship be our prayer that the Lord, there is no one like you. Praise you, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pagbantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo.
wala kang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad. Sige to the Lord. Wala nang kapit sa'yo, wala kang katulad, O Jesus. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Listen pa, church. Just sing to the Lord. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Kasi kay dakila, O Diyos. Hindakila ka, lahat ay awit. Dan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka, dakila, dakila ka, lahat ay aawit. Dan ka, pagkat dakila ka, O Diyos.
kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, Every voice. We will worship you. Only you, God, we praise. Only you, God, we worship. For you are worthy, God. Kay karapat-dapat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Listen pa, church. Kung pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. oh, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Just feel the presence of the Lord. The Lord is in this place. Give thanks and praise to the presence of the Lord. Panginoon, andito po kami, Panginoon, sa iyong harapan na nagpapasalamat at nagpapakumbaba. We want more of you, God. Thank you, God, for your wonderful presence, God, sa gabing ito. Ika'y karapat-dapat na mabigyan ng kapurihan at karangalan sa aming buhay. Ika'y tunay na mabuti at tapat. Sa iyo lang namin nakamtan ang tunay na kapahingahan at kasiyahan ng buhay. At kahit anong mangyari, Panginoon, patuloy kami, Panginoon, na magpupuri at aawit sa iyong pangalan at itataas, Panginoon, ikaw, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, Lord, sa iyong presensya sa gabing ito. And we are expecting more, Panginoon. And bless your word, God, Panginoon. And let this word, God, Panginoon, na mamunga, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Banal na Espiritu, lead us, guide us, teach us, and even rebuke us, God. And only you, God, be glorified, be magnified. We exalt your name. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say,
Praise the Lord. Parang bitin pa yung iba, ano? Parang gusto pang tumuto mag-worship kay Lord. Thank you and praise the Lord. Amen. Pwede bang palakpakan natin muli ang ating Panginoong Diyos? Amen. Praise God. And before we go to the Word of God, meron po tayong mga first-timer ngayon. Those who came for the first time, we just want to thank you, to acknowledge you, sa pagdalo sa gawain ng Lord. Meron ba tayong first-timer? Wala tayong first-timer ngayon. Amen. Meron. Saan? Ay, ayun po pala. Sorry. Ayun pala, katabi ni Haylene. So, welcome, nak. Maraming salamat. Meron pa po ba? Maraming salamat. Ayun, meron pa doon. Meron po pala. Ayun po, thank you so much. Thank you so much for worshiping the Lord with us. And maraming salamat po. And we believe na hindi lang ito yung first time na makakasama namin kayo, but make this church as your permanent spiritual home. You are part of our family. At mamaya, wag po kayong kaalis kagad. And we love to have a fellowship with you mamaya po sa mga first-timer natin. Salamat po dahil nakasama namin kayo na magpuri sa Panginoong Diyos. Amen? And, ayan, si Carlo, praise God. Praise God, tagal ko nang hinahanap to namimiss ko to But praise God, At andito ngayon, praise the Lord. So, sige po, if you are ready to receive the Word of God, sino po ang ready na sa Word ng Lord ngayon? Magsabi ng malakas na Amen. Amen, praise God. So if you are ready, kindly bow down our head and let's pray. Heavenly Father, we thank you for this evening. Panginoon, marami kaming ibang pwedeng puntahan, pero dinala mo kami sa lugar na ito. Kaya Lord, naniniwala po ako na ngayong gabing ito, hindi sayang yung pagpunta namin dahil ang pinunta namin ay ang inkwentro sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, today, speak to us, speak to your people, Lord God, and use me as your mouthpiece to communicate your word to your people. And Lord, Holy Spirit, speak to your people that let your name be lifted up, be glorified in everything we do today, Panginoong Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na ang iyong salita ay baguhin kami, ayusin kami, kausapin kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya Lord, bless your word today. We honor you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. And today, bago ko po ilabas yung title po ng ating pag-uusapan dito, sino po dito yung tinawagan na? Ayan, yung tinawagan ka sa trabaho. Ayan, si Aloy, tinawagan. Bihira. Kapag tayo ay tinawagan, nag-apply, nag-apply sa trabaho, at tinawagan, pambihira, malaki ang porsyento na tayo po ay tanggap na for interview na. Amen po ba yun? Amen, tinawagan sa trabaho. At sino dito yung tinawagan ng crush niya? Ayan, Iba kapag tinawagan ka, bisa ka nalang katawagan, wrong number pa. Nagkamali lang pala ng pagkapindot. Pero pag tinawagan tayo ng empleyado, ng pin-applyan natin, ng crush natin, iba yung pakiramdam. Amen po ba yun? Pero how much more yung ang Diyos ang tumatawag sa'yo? Amen? How much more, if the employer, you applied for a job and this employer called you, pambihira, iba yung pakiramdam, masaya ka, may trabaho na. Amen, Pag tinawagan ka ng crush mo, kahit na wrong number, masaya tayo. Amen po ba? Pero kapag tinawag ka ng Panginoon, mas iba dapat kapag tinawag tayo ng Panginoon. Amen? Kaya ngayon pong gabing ito, ang pag-usapan po natin is all about the called servant. Amen? Ito po yung mga tinawag ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo, tinawag ba yan ng Diyos? Amen? Tinawag ba tayo ng Panginoon? At alam niyo po kapag tayo ay tinawag ng Panginoon, ito po ay napakasarap na pagkakatawag. Kasi po, ito po ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari ang tumawag sa iyo. Hindi tao, kundi ang Creator of the universe. Amen? Yan po ang tumatawag sa atin. Amen? Kaya po ngayon pong gabing ito, ang pag-uusapan po natin, it is in Matthew 25. If you have your Bible, please read with me in Matthew 25. Maybe some of you already know these verses or this parable. Amen? Ang parable po, this is an earthly stories with heavenly meaning. Amen? Kaya po yung parable na po yan. At ito pong parable na ito, it speaks about the second coming of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya tanongin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na ba sa pagbabalik ni Jesus? Amen? O excited ka ba sa pagbabalik ni Lord? Amen? Kasi po pag hindi tayo excited, pag hindi po tayo ready, nakakalungkot po yan. Kasi may paglalagyan tayo. Amen? Kaya po ito pong verse na ito, alam niyo po, this is a very important reminders for us. Amen? We are in the last day of last days.
Kung sinasabi nila noon na last days na, ngayon ay nasa pinakahuling araw na po tayo. At kung hindi po tama yung ating tayo, amen, sa harapan ng Panginoon, sayang naman po kasi narinig mo, napakinggan mo, amen po, may nag-share sa'yo, pero hindi po natin ito nahakbangan. Yun po ang pinaka-nakakalungkot. Kaya ito po yung story ng parable na ito. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. Sino po yung man na yon? Walang iba kundi si Jesus. Amen. It's illustrate Jesus. Amen po. So parable po yan. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. Sino po yung mga servants? Tayo po yan. Tayo po yung mga servants. Amen. At sabi niya sa verse 25, He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his trip. Amen po. Yan po yung parable. At verse 16 to 18, sabi niya, the servant who received the 5 bags of silver began to invest. Pakilakas po. Began to invest. Amen. The money and earn 5 more. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. Amen po, no? So ayan po yung story. Alam na po natin na yung man, ano po yung kanilang master, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At tayo po yung mga servants po dito. Amen? At ang Panginoon daw, siya po ay, di ba, siya po ay nag-ascend sa heaven. Yung po yung story niyan eh. Siya po ay nag-ascend at siya po ay babalik. Ang Panginoon po ay babalik. Amen? At pagbalik po niya, amen, tayo po ay haharap sa Kanya. Tayo po ay magiging accountable, amen, at titignan kung kumusta po yung ating ginawa po doon sa mga iniwan niya sa atin. Amen po ba yun? Kaya, kung babalikan po natin, what are common in these 3 servants? Ano ba yung common sa kanila? Ano yung common factor na meron sila na meron din tayo? Amen po, no? What are the 3 common factor among the 3 servants? Amen. Una po, they were all called. Tama po ba? Tinawag sila, nabanggit yung pangalan nila. Amen. Maramang nakalista sila. Amen. Hindi po sa ayuda. Nakalista sila sa tinawag ng Diyos. Amen. At yung tinawag sila, lahat po sila ay merong tinatawag na opportunity. They all have this opportunity. Opportunity na magamit yung kanila pong binigay sa kanila. Opportunity na makapaglingkod. Opportunity na makapagpuri sa Panginoon. Opportunity na magamit yung buhay para sa Diyos. Amen po. At po, they all have the ability. Lahat po sila may abilidad. Kaya sabi nila sa kanila, iba-iba man yung didistribute sa kanila na talent, but lahat sila ay merong ability. Amen po? Siguro yung iba, mas mataas lang yung level ng ability. Amen? Kaya 5 yung binigay. Yung isa, siguro nasa gitna yung level ng ability, kaya 2. At yung isa, medyo mababa, siguro yung level ng kanyang ability, kaya po isa. But they are all have the ability. Amen po? Kaya lahat po tayo merong abilidad. Amen? Kaya po pagbalik ni Lord, hindi ka pwedeng magdahilan, Lord, wala akong opportunity. Tinawag mo ako, Lord, pero walang opportunity. Hindi po eh. Lord, wala akong ability. Amen po? Hindi po kasi meron pong binigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba yun? Amen? Kaya po maganda na makita po natin ito na lahat tayo meron. That when Jesus Christ came back, again, pag siya po ay bumalik, amen, itong mga ito ay meron po tayo. Kaya wala tayong dahilan. Whatever our excuses, amen, is not valid anymore when Jesus come back to earth. Amen po? Hindi na po yan titignan ng Diyos. At gusto ko pong basahin dito in Matthew 25, gaano ba kahalaga ang panawagan ng Diyos? Amen? How we give weight to the calling of God in our life. Gaano mo siya binibigyan ng bigat sa buhay mo? Gaano mo siya binibigyan ng halaga ang panawagan ng Diyos sa buhay mo? Kasi itong mga tinawag na ito, sabi niya, He called together His servant. Ibig sabihin, ito po ay merong calling sila. May panawagan sila. Pero tayo po ba kapag tayo ay tinawag? Amen? Yan po nakakalungkot kasi marami pong mga tao, marami pong mga Kristiyano ba talaga? Na tinawag ng Diyos but they don't give so much weight to the calling of God. Para bang ang tumawag sa kanila ay ay tao lang. Para bang ang tumawag sa kanila ay hindi po makapangyarihan at manglilikhang Diyos. Amen po? Kaya minsan nawawala, umaalis,
pagka nasaktan, ang unang binibitawan ay ang panawagan sa Panginoon. Nakakalungkot po. Amen? Pero ito pong calling na ito, this calling is very important. Why? Because this calling is a privilege. Sabi mo sa katabi mo, privilege. Ang tawagin pala ng Panginoon bilang kanyang lingkod ay isa pong pribileyo. Amen po ba yun? It is not a burden. Amen. Yes, hindi po madali ang tawagin ng Panginoon, but I tell you, it is not a burden, but it is a privilege. Isipin mo, out of billions of people, amen, na namubuhay sa mundong ito, isa ka sa mga tinawag ng Diyos. Amen? Out of billions of people on this earth, isa ka sa tinawag. What a privilege to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Kaya po, isa po yan malaking pribileyo. Amen? Kasi po ang Diyos ang tumawag sa atin. Amen po? At this calling is not just a privilege. This calling is what is full of purpose. Purposeful yan. Kapag tinawag ka ng Lord, meron kang oportunidad na magamit ng Panginoon para po maging instrumento ng Diyos para mabago po ang buhay ng maraming tao. Amen? Na makapag na-share mo ang gospel sa kanila, they have this opportunity to accept the gospel at they will go to heaven with us. Ibig sabihin po, yung ating panawagan ay full of purpose. Meron niyang tinatawag na eternal value or eternal impact. Amen po ba? Andiyan pa po ba tayo? Amen, kaya po napakahalaga yan. Amen? Kaya ng calling ng Lord. At hindi lang po yan pribileyo, hindi lang po ito full of purpose, but being called by God, it needs to, ito po ay kailangan nating i-priority. Amen? Bakit po kailangan i-priority? Hindi po tayo forever dito sa lupa. May expiration ng ating buhay. Amen po ba yun? Salamat tayo sa Diyos kasi buhay pa po tayo ngayon. Marami pong mga hindi na po huminga ngayon. Ngayong araw na ito, hindi na po nila nakita. Pero dahil nakita mo pa ang araw na ito, amen, isang pribileyo, kailangan po nating ma-priority ang panawagan ng Panginoon. Amen? The mere fact that you're still here, amen, the Word of God today, amen, may urgency ang ating pong panawagan. Kasi one day, amen, when we died, yung calling ng Lord, amen po, no? Sayang. Kasi pag dinatnan ka ng Panginoon, tatanungin ka, tinawag kita, pambira, para kang walang tenga. Hindi mo pinakinggan, hindi mo nagawa. Sayang naman. Nakakalungkot po yung kapag gano'n. Amen? At alam niyo po, ang calling ng Lord, it is a privilege, it is a full of purpose, it needs to prioritize, at hindi lang po yan, ang panawagan po ng Panginoon ay partnership. Amen? Ito po ay partnership sa Diyos ng mga Diyos at sa Hari ng mga Hari. Amen? Sa banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya kapag tinawag ka ng Diyos, kapatid, nakikipartner ka, amen, sa kingdom ng Lord para i-expand po ang kanyang kingdom. Amen? Are we still here? Amen. Bakit ko po sinasabi to? Alam niyo po, marami pong mga tao, even in our church, marami po dito ang binitawan na ang kanilang panawagan. Marami po ang hindi na gustong maglingkod sa Panginoon. Dahil akala ang paglilingkod sa Panginoon ay burden. Ang paglilingkod sa Panginoon ay isa pong responsibility lamang. Amen. But the calling of God is a purposeful, amen, it's a priority, and it's privilege. Amen po ba yun? Isa pong pribileyo na matawag po tayo ng Panginoong Diyos. Amen po ba yun? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, tanungin mo siya, tinatawag ka na ba ng Diyos? Amen. Tinatawag, hindi ba po sa langit? No? Dito, amen. Sa lupa pa lang, maglingkod ka na. Amen po? Habang malakas. Tignan mo kaya katabi mo kung malakas pa yan. Wow, sariwang-sariwa. No? Yan ang mga katawan ng panglingkod. Amen po ba? Yan ang mga panglingkod. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, yan ang panglingkod? Grabe, no? Yan ang panglingkod kay Lord. Diba? Kaya wala pang kasugat-sugat eh. No? Yung mga laging nasa labanan, marami ng marami ng sugat. Amen? Kaya kung sariwang-sariwa pa yan, gamitin natin ang buhay natin, ang katawan natin habang buhay pa para sa Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen? At, hallelujah. At tayo po tinawag ng Diyos, nakita natin na kapag tinawag ka ng Diyos, yung kahalagahan ng pagkakatawag ng Panginoon sa atin. At kapag tinawag po tayo ng Diyos, meron pong kakibat yan na nagagawin ang Lord. Meron po tayong
ibibigay ang Panginoon. Ano po yan? When God called us, ano po yan? He has given us the task. Amen. Kapag tinawag ka ng Diyos, hindi ka lang po niya papaupuin, hindi ka lang po spectator, hindi ka lang po makikinig. Amen. But when God called you, amen, He has assigned you to do something. He is assigning you to have a task, to do something for Him, to do something in the kingdom of God. Amen po ba? Amen. At dito po, tinawag siya, sabi niya, again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servant. Tinawag niya yung kanyang servant, at ano daw po ang ginawa niya? And he entrusted something. He entrusted his money. Amen po. Dito po, in-entrust yung money. But you know what? Ang in-entrust sa atin ng Panginoon, hindi lang pera. Nag-entrust sa iyo ang Panginoon ng oras. Nag-entrust sa iyo ang Panginoon ng talento. Amen po ba yun? Sino ba mga talentado dito? Amen? Nag-entrust sa iyo, Panginoon, ng buhay. Amen? At yung buhay na yan, dapat ginagamit yan para sa Panginoon. Amen? In Colossians 1:16, we are created through Him and for Him. Amen? Kaya dito, binigyan sila ng assignment. Ano po yung, binigyan po sila ng task. Amen? May in-entrust po sa kanila. Amen? Ang Panginoon, at ito pong in-entrust sa kanila. This is their assignment. Amen? Tayo po ba, ano yung assignment mo? Amen? At ano nyo po, ito pong assignment na ito ay matindi po ito. Bakit po? Itong assignment na ito ay hindi lang po ito basta-basta assignment. When God has given you a task, or when God has given you an assignment, amen, it is a sacred assignment. Amen? Bakit po ito sacred? Kasi ang Diyos ang nagbigay ng assignment sa iyo. Pwede kang bigyan ng assignment ng teacher mo. Tama? Pwede kang bigyan ng assignment ng iyong boss sa trabaho. But how about if it is God who created everything and who gave you life, has given you an assignment? And this is a sacred task. Bakit po? Kasi ito po assignment na ito, walang iba kundi ang ating Panginoon ang nagbigay. Amen po ba yun? Sacred task. And it is not just a sacred task, it is a significant task. Amen? May halaga yan. Ano po, may value yan. Meron pong eternal impact yung mga ginagawa natin. Amen po. Kaya po kung tayo ay hindi po nakakapaglingkod sa Panginoon, hindi po tayo nawala tayo sa ating assignment. Amen? Nakakalungkot po kasi yung ginagawa mo pala ay significant yan sa kingdom ng Lord. Amen? Kaya sino po dito yung gusto nang maglingkod kay Lord, magsabi ng malakas na amen? Parang mahina pa. Amen? Sino po dito yung gustong mag-serve na kay Lord? Amen. Ano, sabi ni Kuya Lance, narinig ni Lord yan. Amen po, no? At itong assignment na to, sacred, significant, at ito po ay supernatural. Grabe, ano? Supernatural. Bakit po supernatural? Kasi kapag binigyan ka ng assignment ng Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Kaya ito palang assignment na ito, ay supernatural assignment. Bakit? Kasi po kasama po natin ang Panginoon sa panawagan na ito. Amen po ba yun? Kaya po yung ministry mo, wag mong iiwanan yan. Sabi mo sa katabi mo, wag mong iiwanan. Amen. Yung panawagan ng sayo, wag mong iiwanan. Wag mong isasantabi. Amen. You give weight to the calling of God because your assignment is sacred, your assignment is significant, and your assignment is supernatural because it is God who called you to do it. Amen po? Hallelujah. Kaya ano po, no? Ito pala ang ginagawa ng Lord kapag tinawag niya tayo. And when God called us, ano po yung pangalawa? When God called us, ano po, God is expecting us to increase what He has given to us. Kung tinawag ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng opportunity, bibigyan ka niya ng ability, bibigyan ka niya ng lakas, ng buhay, at ang Lord one day, babalik siya at titignan niya kung yung kanyang pong mga iniwan ay na-increase natin, ay na-multiply natin. Amen po ba yun? Amen? Kaya po mahalaga po na ginagamit natin yung ating pong talento, yung ating buhay para sa Panginoon. Amen? Kasi po, babalik ang Lord, titignan niya yung binigay niya sa'yo. Anong ginawa mo sa buhay na binigay ko sa'yo? Amen? Kung tayo po ay i-assess ng Diyos, kung ngayon darating si Lord, ano ang makikita sa buhay mo? Gandang mag-reflect, ano? Sarap mag-reflect ngayon. Kung ngayon darating si Lord, ano ang dadatnan niya sa buhay mo? Wow. Amen?
Ano ang dadatnan ng Diyos sa buhay natin? Amen. Dadatnan ba tayo ng Lord na tapat? O dadatnan tayo ng Lord na walang nagawa? Amen. Kaya po dito, yung dalawang servant, may ginawa. Amen. May ginawa po sila. At anong ginawa nila sa binigay sa kanila ng Lord? The servant who received the 5 bags of silver began to invest. Ininvest niya yung kanya pong buhay. Ininvest po niya yung kanya pong, yung pera po na binigay sa kanya, yung talent na binigay sa kanya, ininvest po niya ito. At one way to increase what God has given to you is to invest it. Amen? Pera man yan, talent man yan, amen, ano man yan, time man yan, you invest it. Amen? Hindi po natin ito sinasayang, kundi ito po ini-invest natin. Amen po ba yun? Amen. To increase what God has given to you, amen, we need to follow the instruction of God just like what the 2 servants did. Ano po, they invest. Ano po, the money and earn 5 more. At yung other servant, the servant with 2 bags of silver also went to work and ano po nangyari? And earn 2 more. Kaya po pala itong dalawang ito ay biblical. Amen po no, yung pag-i-invest tsaka yung pag-work. Amen. This is the way, ano po, we increase what the Lord has given to us. Amen po. Para po, at kaya makikita mo yung isang tao na nag-i-increase, nag-i-invest yan. Nag-i-invest yan ng kanyang buhay. Amen. Sa Panginoon, ang kanyang talent ay ipinapagamit sa Diyos. Amen. Yung kanyang pinagkatiwala na treasure sa kanya ng Lord ay pinapalago niya, pinapayaman niya para po ano? Para po maging blessing pa siya. Amen. Sa maraming tao at sa kingdom ng Lord. Amen po ba yun? Amen po. Kaya po, ano po, ito pala ang susi. Ano po, binigay na sa atin ng susi ng Panginoon. Paano po dumami yung pinagkatiwala niya sa atin. Amen. Because, ano po, meron tayong ability. Ano po, does the Lord design us to be fruitful? The Lord already designed us, ano po, na meron po tayong mga, yung fruitfulness sa buhay natin. I mean, may ability tayo to multiply. Binigay na po ng Panginoon yan. Amen? Kaya po nakadesign na tayo na ganon. Kaya po kinukuman tayo ng Lord na maging fruitful po tayo. Amen? Kaya po yung keyword natin, to increase what the Lord has given to us is to invest and to work on what He has given to us. Amen po? Tayo po ba anong ginagawa natin sa binigay ng Lord? Amen? Kaya po, ako po nagpapasalamat po ako sa inyo kasi po marami po sa ating simbahan ay talaga po nag-i-invest sa kingdom ng Lord. Amen? Nag-i-invest tsaka nag-work. Amen po? May nag-i-invest, yung kagaya po yung building natin, marami pong nag-invest, maraming nagbigay. Ayan po, malapit nang maisara. Amen? Malapit na tayo pa airconan. Hallelujah! Amen? Sino po naniniwala? December, naka-aircon na tayo. Ay, teka lang, malapit na yung December. Ano po no? Basta't hanggang end ng December, yung aircon natin ay may lalagay na. Amen po ba o amen na amen? Ayan, yan ang gusto ko sa inyo. Amen po no? Kaya po ang church natin, marami po dito, you invested so much in this church, kaya po nakita nyo ngayon, pasarado na po yan, gumaganda na po siya. Amen, isasara na yan, papalitadahan na yan. Why? Bakit po nangyayari to? Pinagkakatiwalaan tayo ng Lord ng mas malalaki. Why? Because we invest and we work. Amen po? We invest and we work. In this church, ano po? We invest in the kingdom of God and we work in the kingdom of God. Kaya nga po ito po ating church, alam niyo po yung last meeting po namin sa Pinyel, grabe po yung nangyari kasi nakita po sa ating mga data na ang major problem po ng church, medyo umuunti po yung ating attendance from 600 to 700. We are just running 400 to 500 today. Amen po no? Kasi po, ang dahilan daw po ay yung facility. Mainit, dati komportable tayo, ano po, mainit, maalikabok pa minsan, saka yung iba ayaw pa pong magsimba. Amen? Kaya po, yung nakita po yan nung annual meeting, nakita po yung problema, kailangan matapos, at sabi natin, kailangan ng ma-airconan ang church. Kailangan ng malagyan ng aircon. At alam niyo po, yung time po na yun, nagkaroon po ng harmony of hearts sa tinatawag. Amen? Nagkaroon po ng harmony of hearts. At alam niyo po, yung mga leader po natin, ay mga workers po ng church, yung nagdado po sa Pinyel, ay nag-seed na po kaagad, ano po, dito po sa ating pong air condition project. Amen po ba yun? Amen. Kaya po, ito po yung nagkaroon po ng hearts in harmony. Ito po yung ating gagawin din sa ating church na maganda po na maisuportahan natin, makatodo tayo. Amen. Ito po yan.
Hearts in Harmony Air Condition Project. Ano po yung ginawa dyan sa Piñel? Amen, nag-seed po ng we are aiming for 250 people, 250 slot, na tigto 2,000. Amen po, kasi po yun yung kailangan ng church. We need 500,000 pesos para po sa transformer, transformer, wire, tsaka po yung dagdag na aircon. Amen po. Yan po yan. Kaya po, kung gusto niyo pong tumulong sa church, mamaya po meron tayong tawag doon, form, if you want to help. At alam niyo po, praise God! Amen po, praise God! Sabihin po sa katabi mo, praise God! Praise God! Bakit po? Kasi ito po yung sa Piñel pa lang, yung mga workers pa lang po, umabot na ng almost 204,000 po ang total pledges po natin. Amen po. Yung mga workers pa lang po yan doon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pa kasama dyan. Hindi pa tayo kasama dyan. Amen po, no? Hindi pa tayo kasama dyan. Yan na po. At yung target amount natin, we are almost half of what we need. Amen po? Kaya po yan po, nakakatuwa po yung inyo pong tinulong dati, yung Islam, na po siya. Natapos na, lahat po ng inyong binibigay ay nakikita niyo po sa ating simbahan. Amen po? Kaya yan na po siya. Kaya mamaya po, meron tayong form doon. Kahit na isang slot man yan, 2 slot, 3, amen, nakikita nyo po by December, ito pong air condition ay mararamdaman nyo na. Kahit hindi pa ganun sobrang lamig, ilalagay na natin yan kung ilan yan. May 5 na tayo, magdadagdag pa tayo ng 3 aircon muna, bali 8 aircon para po mawala man ng yung init at maramdaman man ng natin kahit na nakasarado ang simoy ng Pasko. Amen. Sa pamamagitan ng aircon. Amen? Are we still here? Amen? Kaya po, we hope we invest in the kingdom of God. Amen? Doon tayo ini-increase ng Lord kung tayo po ay mapagkakatiwalaan. Amen? Alam natin magtanim sa kingdom ng Lord. Amen po ba? So yan po pag tinawag ng Lord at alam niyo po may pangatlo, when God called us, God is a rewarder of a faithful. Amen? Si Lord po ay nagre-reward siya sa mga tapat. Amen po? Ang tinitignan ng Lord yung ating faithfulness. By the way, your faithfulness is the key to fruitfulness. Amen? If you want to be fruitful, you need to be faithful. Kaya po yan po ang susi. Kaya ang Lord, ang tinitignan niya, sino ba yung mga faithful? Sino ba yung mga faithful? Yung mga pinagkatiwalaan ko, yung nag-entrust ako ng time sa Kanya, nag-entrust ako ng treasure sa Kanya, nag-entrust ako ng talent sa Kanya. Ano ba ang Kanyang ginawa? Ano ba? Natakot ba? Itinago ba? Ano ba? Umayaw ba? Huminto ba? O anong ginawa? O naging faithful ba kahit mahirap? Kasi yung work tsaka invest, mahirap po yun eh. It takes a lot of effort to work and invest in the kingdom of God. Amen po? Pero ito po, ang ginawa po na dito, dahil po yun po ang ginawa nitong 2 servant na ito, they become faithful, to the Lord. Amen? At alam niyo po, naging fruitful sila. Amen po? Your job is to be faithful and God's job is for us to become fruitful. Amen? At one evidence that you are faithful, is you work and invest to what God has given to you. Amen? Yun po ang isang ebidensya ng isang faithful. Kasi faithful ba yung pabaya? Faithful ba yung walang ginagawa? Hindi po. Amen? Kaya dito, makita po natin sa my verse at 19 and 20, sabi niya, after a long time, their master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money. Amen po? Alam niyo po, ito po yung pagbalik na, ito po yung symbolize ng pagbalik ng Panginoong Hesus. Babalik ang Panginoong Hesus, tatanungin niya tayo, amen, halos lahat na po ng sign natapos na, nangyari na. It's just a matter of time na lang na darating po ang Panginoon. Amen, at babalikan tayo, tatanungin tayo, titignan yung ating buhay, kagaya po ng ginawa nila. Sabi niya, they have, after a long time, their master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money. The servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with, how many? With 5 more. Ibig sabihin, yung 5 naging 10. Grabe, hindi yung 5 naging 5. Amen. Yung 5 naging 10. At pangalawa po, the servant to whom he had entrusted, yun nga po ang ginawa niya, ang sabi niya, 5 more and said, Master, you have given me 5 bags of silver to invest. And I have earned 5 more. Wow, amen. Ganoon din po yung isa, yung 2, he worked so hard,
at bumalik po na meron ding bitbit na another 2, naging 4. Amen po ba yun? At ano pong sabi ng Lord sa kanila? Sabi ng master nila, the master was full of praise. Amen? Ang Lord natutuwa, ang Lord masaya. Amen? Talaga pong natutuwa siya na tayo po makita na yung pinagkatiwala po niya sa atin ay nag-i-increase, ay dumadami. Amen po? Kaya sabi niya, ano po ang sabi niya ng master sa kanya? Amen. Well done, my good and faithful servant. Amen. Ito po ang pinakamasarap na napapakinggan natin. Amen. Through our lifetime and up to eternity. Ay yung sasabihin sa'yo ng Lord na, well done, my good and faithful servant. Amen. Grabe yan. Amen. Pag yan ang narinig mo, pambihira. Baka hindi lang yung tenga yung tataas sa atin. Ano po, pati buhok natin. Amen. Kasi ang Diyos ang nagsabi na, well done, my good and faithful servant. Aprobado ka. Mapagkakatiwalaan ka. Amen po ba yun? Bakit po? Kaya sabi niya, you have been faithful in handling this small amount. Amen. Pero alam niyo po yung time na yun, yung talent po is big amount na po yun. Yung pinagkatiwala sa kanila, 1 talent is equivalent to how many months of salary. Amen po, kaya big amount yun. Pero sabi dito, amen, you have been faithful in handling this small amount. Amen, ibig sabihin po yan, yung small amount na yan, yung ini-entrust sa'yo ng Lord, yung mga worldly things pa lang. Yung mga panlupa pa lang. Amen po? Kaya sabi niya, I will give you more responsibilities. Let's celebrate together. Wow, grabe, no? Mag-celebrate yung mga naging faithful. At ano niya po, yung inaaral ko po ito, sabi ko, ano ba itong many more responsibility? Ano po, ito ba ay dagdag responsibilidad na gagawin ko pa dito sa lupa? By study, it is not, hindi na po ito yung sa lupa kasi ano na ito end times na ito. Ito na yung pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya yung sinasabi palang responsibility dito na ibibigay sa atin, na ipopromote tayo, amen, na ipapagkakatiwala sa atin ng Lord. Ang ibig sabihin po yan, that He will share His kingdom to us. Wow! Amen po? Yung pagkatiwalaan ka sa isang property, ano po na, o kaya mapagkatiwalaan ka bilang isang kapitan, napakalaking, tuwang-tuwa na tayo, nandadaya pa nga para manalo. Amen po, no? Pero dito, matindi po, kasi kapag naging faithful ka pala, ang isi-share sa'yo ng Lord, yung kanyang kingdom, amen, you will have responsibilities in the kingdom of God. You will have responsibilities in heaven. Hallelujah. Amen po? Paano ko po inalaman? Kaya po, sabi niya po dito, sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 12, ito po si Apostle Paul, kausap niya yung mga Thessalonian people, may taga Thessalonica, yung mga Kristiyano ang kausap niya. Nakikiusap siya sa mga Kristiyano, nagalingan. Sabi mo sa katabi mo, galingan natin Nagalingan, pagbutihin. Amen po, kaya sabi niya, we pleaded with you. Sabi, meron pong pakikiusap, meron pong pag urgency na sabi, pagbutihin ninyo we pleaded with you, encourage you, amen, no? Ang dami na niyang ginamit. Ano po, pleaded you, encourage you, and urge you. Sabi niya, to live your lives in a way that God would consider worthy. Nakikiusap si Paul, sabi niya, galingan nyo, pagbutihin ninyo, na-encourage nyo kayo na yung magiging worthy. Bakit daw po? For He called you to share in His kingdom in glory. Pambira, walang nakakuha. Alam niyo po ba kung gaano katindi yan? Amen, yung dito mapagkatiwalaan ka ng ilang tao na nililid mo sa kumpanya, you feel different na. How much more in the kingdom of God, where yung pong pamamahalaan natin doon ay lumalakad tayo sa ginto. Lumalakad tayo doon sa langit. Yun po yung pagkakatiwala sa atin ng Panginoong Diyos. How much more? Kaya po kailangan, while we are still here on earth, ginagalingan po natin, pinagbubuti natin. Amen po? Kaya si Apostle Paul, sabi niya, nakikiusap ini-urge siya, ini-encourage niya na ayusin yung buhay natin, galingan natin, husayan natin. Kasi, bakit? Kasi tinawag ka ng Lord para i-share yung kingdom niya, yung glory niya sa atin. Wow! Pambira, wala pa rin nakakakuha. Amen po. Ako po yung akin pong binabasa yan, excited po ako. Grabe yung nakita ko to, wow! Sabi ko, kaya pala, ito pala yung responsibility, ipopromote ka ng Lord, hindi lang sa ganito, kundi in a different level of responsibility, yung makalangit na responsibilidad.
Hallelujah. Unti lang ang masaya. Amen po. Hallelujah. Amen. Kaya ako po, tuwan-tuwa po ako niyan. Sabi ko, pambihira, ito pala yun. Ito pala yung paglalagyan sa mga faithful. Dito pala tayo dadalhin ng Panginoon. He will share His kingdom to us and His glory. Ano po, when we are faithful. Amen. Pagbalik ang Panginoon. Kaya si Apostle Paul, ganun na lamang yung pakikiusap, pag-i-encourage at pag-urge sa mga mananampalataya na paghusayin yung buhay natin dahil tinawag tayo ng Lord. Kasi po, i-share niya yung kingdom niya sa atin at yung kanyang glory. Especially, ano po, kapag siya po ay bumalik na. Ano po? Hallelujah. And lastly, I will end with this. Kapag tinawag po tayo ng Diyos, amen, when God called us, ano po, we will give an account to God. Amen. Kanina, siguro ayaw mo ng reward, ayaw mo ng responsibility na maganda, siguro ayaw mo yun, pero kaya lang kung ayaw mo yun, wala ka pa ring choice. Amen. It's either you will fall to reward or punishment. Are we still here? Kailangan malinaw to kasi okay lang ako, ganito lang ako, ayaw ko ng reward, okay na ako, hindi. Yung ayaw mo ng reward, there is only two way. It's either you be faithful or you be thrown into the place where there is gnashing and weeping of teeth. Ano po, no? Ito lang po yan. Kaya po yung isa po na servant din naman, kaya po tinawag na servant, baka nasa church din naman, nakakapakinig din naman ng salita ng Panginoon kasi tinawag din nakarinig din Ang matindi tinawag kasi sabihin pag tinawag, nakarinig. Narinig kagaya ko ngayon, naririnig natin Naririnig Kaya tinawag. Di ba kapag tinatawag ka, naririnig mo yung boses ng tumatawag sa'yo. Naririnig mo yung kanyang salita. At tayo, ito tinawag na servant because tinawag din siya. At yung tinawag, sabi niya, then the servant with the 1 bag of silver came and said, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant, and gathering crops you didn't cultivate. Amen? Yun po yung sinabi, kilala kita Sabi niya, kilala kita, nag-harvest ka ng hindi mo tinanim, nag-harvest ka ng hindi mo, nag-gather ka ng hindi mo kinultivate. At ang sabi ng servant na ito, bakit hindi ka nakapaglingkod? Bakit kaya hindi siya nakapaglingkod? Because, I was afraid. Alam niyo po, ito po ang dahilan ng maraming tao. Sila po ay natakot. Natakot ako mag-serve kay Lord kasi baka hindi ko kaya. Natakot ako mag-serve kay Lord kasi baka mag-fail ako Natakot ako mag-serve kay Lord kasi baka mawalan ako ng time sa family. Baka mawalan ako ng time sa aking trabaho, sa aking negosyo. Natakot ako Amen? At alam niyo po ba, yung takot na yan ang pumapatay sa calling ng Diyos sa buhay natin. I was still here. This fear, this is the killer of calling. Kaya kung natakot ka, pambihira, bakit ka matatakot? Ang tumawag sa'yo, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen? Bakit ka matatakot? Lord, natatakot ako, baka wala na akong trabaho, wala akong time sa pamilya ko. Ano sabi ng Lord? Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness in all these things. Ano ba yung all these things? Ito yung mga hinahabol ng unbeliever. Ano yan? Food, shelter, clothing. Yung mga makukuha sa pagkalaghanap buhay ka, nagkakapera ka. Yun yung hinahabol nila. Pero sabi ng Lord, isik mo yung kingdom ko. Isik mo ako, isik mo yung righteousness. Anong gagawin sa'yo? Hindi mo nga pagtatrabahuhan Hindi mo nga kailangang mag-invest para makuha daw yun. Sabi ng Lord, idadagdag niya na lang sa'yo. That is the kingdom of God. Amen? Kaya ano ang ikakatakot mo kung ang tumawag sa'yo, kayang ibigay lahat ng bagay na hinahabol mo. Wow. Bakit ko po nasasabi yan? Kasi I've been there before. Yung ako po ay working. Ako po yung katrabaho bilang accounting manager before. And tumakas ako ng paglilingkod kasi ayoko maglingkod Sabi ko, dito na lang ako, ayoko maglingkod, ayoko magpastor, trabaho ako, nag-aral ako ng 2 course so that I will become a millionaire. Wow, sino pa ba ganoon din pangarap kagaya ko? Amen?
Natakot ako na hindi ko maabot yung pangarap ko na maging milyonaryo. Kaya tumakas sa panawagan. Amen? Tumatakas. Kaya lang alam niyo po yung pinakamalungkot na bahagi ng buhay ko, yung nawala sa panawagan ng Diyos. Kaya yung mga nakapaglingkod na, aalis ka sa paglilingkod, pampihira. Pinakamalungkot na part ng buhay mo, yung mawala ka sa because there is joy in serving God. There is fulfillment in serving God. There is satisfaction in serving God. Napakasarap maglingkod sa Panginoon. Kaya yung mga umaalis, nawawala, na ayaw ko na maglingkod kay Lord, nakakalungkot po kasi mararanasan mo yung pinakamalungkot na part ng buhay mo. Amen. Bakit po? Kasi baka tayo ay natakot, kagaya ko. Amen. Kasi sabi niya, I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. Diba? Sabi niya, siguro money back guarantee lang to. Pagbalik ni Lord, pabalik ng master, baka naman hindi ako papagalitan kasi wala naman akong nawala. Wala naman nawala. Amen. Pero hindi po pala yun eh. Amen. Yung babalikan ka ng Lord, walang nawala, wala din nangyari. Amen? Wala din nangyari. Anong sabi sa kanya? Siguro, dito kayo tinitignan ko po ito, sabi ko, hindi papakinggan ng Diyos ang iyong dahilan pagbalik niya. Kasi nangangatwiran to eh. Parang tayo, Lord, busy kasi ako eh. Lord, meron kasi akong importanteng ginagawa, hindi ko maharap yung mga bagay na pinapagawa mo. Pero alam niyo po, hindi po tinignan ng Lord yun. Hindi niya kinonsider yung maaring valid reason. Amen? Kaya sabi sa kanya ng Lord, sabi niya ito na, but the master replied, anong tawag niya sa servant? Kanina, servant lang ang tawag niya. Now he called it, you wicked and lazy servant. Nakakalungkot po kapag tawagin tayo ng ganun. Yung wicked na lang, nakakatakot na eh. Nakakalungkot na combination pa. Wicked and lazy servant. If you knew I harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate, why you didn't deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Amen po, no? Pambihira, sabi ko, nakakatakot. Ito yung kagimbal-gimbal. Tama ba yung word ko na maririnig mo? Wicked and lazy servant. Bakit? Kasi may kadugtong yan eh. Amen? May kadugtong yan. May paglalagyan yung mga yan eh. Amen po, no? Kaya sabi dito, sa may verse 28, 29, to those who use well what they are given, even more will be given. Grabe, ano po, no? Doon daw po sa mga ginamit ng mabuti yung binigay sa kanila, grabe, bibigyan pa ng mas marami ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya alam niyo po kung ano yung kulang sa'yo, diyan ka hindi faithful kay Lord. Kung ano yung kulang sa'yo palagi, diyan ka hindi faithful ka. Kasi, sabi ng Bible, kung ano yung nagamit mo ng mabuti, bibigyan ka pa ng mas marami. Ano ba yung kulang mo ngayon? Time ba? Baka hindi ka faithful sa time mo kay Lord. Ano ba yung kulang mo ngayon? Treasure ba? Baka hindi ka faithful sa treasure mo kay Lord. Or maybe some of you, your talent, ano mo, parang, wala, hindi nag-i-improve eh. Baka hindi mo nagagamit para kay Lord. Amen? At ang sabi niya, they are given, even more will be given, and they will have an abundance. Grabe, ano? Yun po pala ang sekreto na para po tayo po ay pagpalain palalo ng Diyos. Amen? Gamitin mo ng mabuti yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon at lalo ka pang bibigyan ng Diyos. Kailangan mo ng time, magbigay ka ng time kay Lord. Amen. Kailangan mo ng pera, mag-invest ka sa kingdom ng Lord. Magbigay ka sa mga tao na nangangailangan. I-invest mo yan sa negosyo. Amen po. Gusto mo ng maraming, ng mataas na level ng talento, ipagamit mo yan, gamitin mo yan. Amen. Para sa glory ng Panginoon. Amen. Para po lalong pagpalain ng Diyos. And second, sabi niya, but from those who do nothing. Doon sa walang ginawa, amen po, no? Pwede naman kasing may natira, babalikan ng Lord, Lord, ito yung binigay mo, pero ito pa rin yung dinatnan mo. Amen? Sabi niya, to those
who do nothing, even what little they have will be taken away. Grabe, ano po, kukunti na lang ang mawawala pa. Subukan niyo po yung gano'n, yung konti na lang nawala pa. Bakit po? Kasi ito pala yung mga walang ginawa. At ano daw po ang gagawin dyan? Amen. And sabi niya, now, doon po sa servant na yun, na wicked and lazy, now, throw this useless servant into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Nakakalungkot po, no? May paglalagyan ang servant na yun, na wicked and lazy. At alam niyo po, inaaral ko yan. Sabi ko, bakit kasi yung weeping and gnashing, impyerno yan eh. Amen. Doon itinapon. Bakit kaya sabi ko, hindi naman siya dinatnan na nagkakasala. Hindi naman siya dinatnan na nangangalunya. Hindi naman siya dinatnan na nagnakaw. Wala naman siyang ninakaw. Buo naman niyang binalik. Tama po? Yung dinatnan buo naman. Bakit itatapon? In my study, kasi meron po palang tinatawag na sin of slothfulness. Yung sin of laziness. Amen? Yung sin na wala kang ginawa, meron po pala, doon siya dinatnan ng Lord. Yung dumating ang Panginoon, binigyan siya ng time, ng talent, ng treasure, ng buhay, bago walang ginawa. Kaya sabi niya, kaya dito sa time na ito, kaya dito po kuna, wicked and lazy. Dito, sa verse na ito, ang tawag na sa kanya, useless servant. Diyan po ako nakakuha ng idea, kaya pala tinapon. Kasi walang ginawa. Useless servant. Bakit ko po ito pinipreach ngayon? We are in the last day of last days. It's time to be on fire for the Lord. Hindi na tayo pwede pong antras abante sa ating paglilingkod. Tumutodo na tayo, on fire tayo. Kasi sabi sa Revelation, chapter 3, 15 to 16, sabi doon, sabi niya doon, kailangan po, it's either we are cold or hot. Pag tayo ay lukewarm, the Lord will spit us out. Ano po? I-spit out tayo. Amen? Yung mga lukewarm Christian, ano po? Yung mga lukewarm, yung mga atras abante, ano po, nakakalungkot yun. Kaya po dito, hindi po tinignan eh. Kaya sabi ko po, ano man yung dahilan natin sa pagharap natin sa Panginoon, ang nakakalungkot po, hindi na binigyan hindi na in-entertain eh. Ano po, hindi natin pwede sabihin na, Lord, busy ako eh. Lord, nasaktan ako eh. Na-offend ako. Kaya hindi na ako nakapag-serve. Lord, natakot ako eh. Hindi eh. Amen. The Lord has given us enough time. The Lord has given us the lifetime to serve Him and to honor Him. Amen po. Kaya I pray na sa atin po ngayon, amen, maybe you are that person na nawala sa paglilingkod o nangihina sa paglilingkod. O ang iba sa atin, parang you are about to give up right now na parang sila na lang, okay na ako ng ganito, attender na lang. I would like to remind you today, this is the word of the Lord. This is not the time, na tayo po ay umalis sa paglilingkod sa Panginoon. But this is the time to become more passionate in serving God. This is the time to become more on fire for the Lord. Amen. Nalalo tayo nagigigil sa pagsaserve kay Lord. Amen. We are in the last days. Any moment, the Lord will come back. Jesus will come back any moment right now. Amen. At pag tinatnan tayo, gusto nating marinig yung word na, well done, my good and faithful servant. Amen. This is what I want to hear. Well done, my good and faithful servant. And I pray to all of us here, tatnan tayo ng Diyos at sasabihin sa atin, well done, my good and faithful servant. Kaya po, kung nanlalamig tayo, amen, balik na tayo. Lapitan na natin yung word ahead natin, yung ministry head natin. Alam po, marami tayong gagawin. Ang church na ito, napakaraming gagawin. Amen po, marami tayong nakaplano. December pa lang, alam po, hindi pa tapos ang taon, napakarami nating gagawin. It's time to become, busy sa kingdom ng Lord. Pinapagawa ng Lord. Amen po? Hallelujah. At alam niyo po, bago po ako magtapos, kahapon, meron po akong isang pastor na kakwentuhan. Niyaya po kami ni Lance mag-breakfast. At yung nag-breakfast po kami, ayun po si Pastor Francis. Si Pastor Francis po, siya po, nauna pa po siyang pastor dito sa akin. Amen po? Wala pa po kami dito, ay sila po yung kasama ni Pastor Joel na nagpapastor po dito sa simbahan natin. So, ibig sabihin, naglingkod sa Lord, matagal na naglilingkod sa Panginoon.
nagbi-ministeryo sa labas ng church. At alam niyo po, 2 months siyang nawala sa church. Kahapon lang po kami after ng morning prayer, after po nag-pray dito, Pastor, kain tayo. Na-miss niya ata ako. Ano po, no? Sabi ko, na-miss ko rin po siya. Kwentuhan po kami. At alam niyo po, yung 2 months po pala na yun, yung first 2 weeks niya, akala niya po mamamatay na siya. Akala niya po, it's time to go home na. Ano po, yung first 2 weeks, sabi niya, pambihira, akala ko kukunin na ako ni Lord. At alam niyo po, habang nandoon sa moment siya, na pakiramdam niya po na it's about to go home na, alam niyo po, lumalabas pa rin sa bibig ng taong ito, ng pastor na ito. Matagal na nag-serve kay Lord, nag-serve pa rin sa Lord hanggang ngayon. Ano yung lumalabas sa bibig? Lord, gusto ko pang mabuhay para makapaglingkod pa ako sa iyo. Lord, hindi pa tapos yung purpose ko sa mundong ito. Pambihira. Sabi ko, nasa bingit na ng kamatayan, ang iniisip pa rin yung paglilingkod sa Diyos. Ang iniisip pa rin yung purpose niya sa Panginoon. Sabi ko, Lord, let that be our heart. Amen po. Na ang buhay ko ay, kung ako ay mamamatay man ninang, datdan mo na ako, Lord, na mamamatay na ibinibigay ang buhay sa iyo. Na ginagamit ang buhay sa iyo. Amen. Kaya po, gusto ko pong i-remind sa atin, yung panawagan ng Diyos ay hindi po basta-basta yan. Whatever you're calling, ikaw man tinawag ng Lord dito, musician, singer, o baka usher, o baka taga-park po dyan, o baka taga-linis ng church. Amen. I want to tell you that your calling is sacred, your calling is significant, and your calling is supernatural. Amen. You have a big part in the kingdom of God. Amen. You have a special task in the kingdom of God. Kaya wag mong liliitin yan, wag mong bibitawan yan. Bigyan mo ng weight yung panawagan ng Diyos. Maraming tao, hindi kilala ang Diyos. Maraming tao, billions of people, amen, ay nasa mundo, hindi nagsisilbi sa Diyos. Pero ikaw na tinawag ng Diyos, binigyan ka ng oportunidad ng Diyos, pagbutihin mo, galingan mo, ayusin mo. Amen po, bakit? Kasi malapit nang dumating ang Panginoon. And as we go, as we will give account to God, I pray, this is what I pray, that what we will receive for the Lord is, well done, my good and faithful servant. Amen po ba yun? Amen. Yan po ang magandang matanggap natin. Kaya po, pwede po ba tayong tumayo ngayon? Can we all stand up today? Hallelujah. Praise God. Ngayon pong gabing ito, sino po dito yung tinatouch ka ng Lord ngayon na gusto mong maglingkod sa Panginoon? Amen. Sino po dito yung gusto mo ngayon bumalik sa Panginoon? Amen. Maybe some of us here nawala, nanghina, or parang umaayaw na. Amen. And today, babalik tayo sa Panginoon. Lalapit tayo ulit sa Panginoong Diyos. Amen. Can we lift up our hands to the Lord today? Pwede po bang itaas mo yung kamay na yan? And just close your eyes. As we come to the Lord today, Lord, here are your people, God. Lord, here are your servants, O Lord God, who called by you, the King of Kings, the Lord of Lords. Lord, let this calling be a treasure in our life, O Lord God. Panginoon, malapit na malapit ka lang dumating, Panginoon. At Lord, lahat ng mga dahilan namin kung bakit kami hindi nakapaglingkod ay baliwala, Panginoong Diyos. Because as we give our account to you, Panginoon, titignan mo kung paano namin ginamit lahat ng binigay mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, today, Lord, yung mga anak mo na nanghina, yung mga anak mo, Panginoon, na nawala, yung mga anak mo na tumigil, Panginoon, at yung iba, they about to stop today, Panginoon, na parang ayaw ko na. Give up na ako, Lord, sila na lang. Baka kami nasaktan, baka po ang iba sa amin, natakot, baka ang iba sa amin, Panginoon, parang ang tingin sa calling ng Lord, wala lang, O Lord God. But today, Lord, we want to come to you, Lord. And we want to go back to our calling, Panginoong Diyos. Gusto namin bumalik, gusto namin maging on fire, gusto namin maging passionate sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, you see every heart here right now, God. Lord, I pray that ignite that heart, Panginoon. Ignite that heart once again for your glory.
Hallelujah. As you worship you today, just talk to God right now. Ikaw ang nakakaalam ng kalagayan mo sa Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng standing mo sa Diyos. Malapit na siyang bumalik. Ilang panahon na lang babalik na ang Panginoon. That's why today, just come to God. Just reflect on your life right now. As you worship the Lord today, let this worship song be our prayer today. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Yes, Lord. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang, sumasamba, mapupuri, maglilingkod sa'yo. Yes, Lord. This is our heart today, Lord. Ikaw ay tapat, Panginoon, kinakausap mo ang iyong sa'yo mga magtitiwala. Kumakatok ka sa bawat puso na nakalingkod ngayon, Panginoon. Hallelujah. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay
sa'yo. Hallelujah. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Minsan pa sa lamang, Panginoon. Sa'yo lamang sumasamba mapupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sumasamba magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Can we lift up our hands to the Lord today? Hallelujah. Lord, you see those hands, O Lord God. Those are your servants. Those are your servants. You are a servant of God. Kaya Panginoon, Lord, nakita mo ang mga lingkod mo, Panginoon. Nakita mo ang kalagayan ng kanilang mga puso ngayon. Lord, sa mga sugatan, Lord, heal them, Lord God. Para makatuloy kami. Lord, sa mga nangihina, strengthen them, O Lord God. Para kaya naming maglingkod ulit, Panginoon. Lord, sa mga discouraged, O Lord God, encourage them, Panginoon. So that we can go on in serving you. Kaya today, Panginoon, alam mo ang kondisyon ng bawat puso. Alam mo ang iba na gusto nang tumigil, ang iba na tumigil na, ang iba na nawala na. But Lord, there will be a great comeback right now, Panginoon Diyos. There will be a great comeback in this church in the name of Jesus, O Lord God. Panginoon, yung mga nawala, yung mga tumigil, yung mga nanghina, Lord, let there be fire right now, God. Let there be new passion right now, God. Oh, fill us with your love, Panginoon. Give us strength, O Lord God. Lord, tutuloy kami, Panginoon. Dadagtan mo kami na tapat, O Lord God. Dadagtan mo kami na nilingkod sa'yo. Dadagtan mo kami na pinagbubuti namin yung para sa'yo, Panginoon. Oh, let that fire be in our heart. Ignite that fire. Ignite that passion. Once again to your people right now, God. Let your healing flow. Let your love flow. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, here are your servants. Oh, hallelujah. Yes, God. This is our desire. This is our passion. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba magpupuri, Yes. maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw ay tapat. Yes, God. Hallelujah, Lord. Panginoon, dito po yung mga lingkod. Babalik kami with a new passion. Babalik kami with a new heart. With a new fire from you, Lord God. Panginoon, sa simbahan na ito, Panginoon, patuloy na dadami pa ang lingkod mo, Panginoong Diyos. Yes, we will be shaken, but we will not stop, O Lord God. Yes, maybe we will be delayed, but we will continue, Lord. Yes, Lord, we may be hurt right now, but Lord, we will be healed by you so that we will continue serving you and honoring you, God. Kaya Lord, maraming salamat po sa gabing ito for reminding us, O Lord God,
Panginoon, yung salita. Kaya Lord, bless your word. We honor you and we glorify your name. In Jesus' mighty name we pray.